Ayan, naputol po tayo kanina kasi nawalan tayo ng internet, no? Nawalan tayo ng internet kaya nagpunta tayo rito sa kwarto, no? Para dito na lang tayo mag-internet. Kasi hindi gumana po yung extension, yung aking repeater. Hindi gumana. Kaya bibili na naman tayo. Bibili naman tayo ng ating repeater, no? Yan. Pang ilang repeater ko na ba yan? Marami. Yan. Napakabuti po ng Panginoon sa atin, no? Kaya, gagawin po natin na ulitin na naman natin yung ating pagbasa, no? Ulitin natin ulit. Yan. Yan. Napakabuti po ng Panginoon. Happy Mother's Day po sa mga ating mga nanay, no? Yan. Napakabuti ni Lord sa atin. Sa ating buhay. Yan. Kumusta na po? Parang mainit yung aircon. Mainit ang aircon. Yan. Kumusta po tayo? Kumusta na po ang ating mga nanay? Nabati po ba natin sila ng Happy Mother's Day? Yan. Hallelujah. Yan. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kaya patuloy niya tayong binibigyan ng salita ng Diyos. Yan. Kasi napaka-importante sa lahat. Kaya nga merong enjoy your meals. Kasi nga po tayo po ay habang kumakain tayo ng physical na pagkain, tayo po naman ay kakain din ng salita ng Diyos. Yan. Napakabuti ni Lord sa atin. Hallelujah. Yan. Yan, maghintay lang tayo ng konti, no? Ng ating kasamang konti, no? Kanina, 5 na yung audience ko, eh. Nag-start na ako, siguro mga 3 minutes lang. Kaya, tapos hindi na ituloy, no? Hindi na tuloy yung ating yan. Yung ating pag-aaralan. Hallelujah. Napakabuti ni Lord sa ating buhay. At patuloy na maunawaan natin, no, yung kahalagahan ng isang magulang. No? Hanggat buhay pa yung ating mga magulang, patuloy na mahalin natin sila. No? At patuloy na tayo na pinapaalala ni Lord sa atin na napaka-importante ng meron pang magulang, ano, meron pang nanay, meron pang tatay. At yun nga, no, yung nakita ko nga sa internet, no, talagang nagse-celebrate na ngayon yung hindi lang sa ibang bansa nagse-celebrate ng Mother's Day, kundi pati na rin sa Pilipinas, no. Yan, dati parang bulaklak lang, naghahanda na talaga sila, may cake pa, no. Yan, mahalin po natin ang ating mga magulang. Lagi nating i-appreciate. Hindi man Mother's Day, hindi man sa buwan ng May, lagi taon-taon, no? Kundi halos araw-araw. Kasi bilang na lang syempre yung ating makakasama sila at kailangan po natin silang samahan, no? Sa buhay na hanggat naririto sila, mahalin natin ang mga nanay. Yan, magandang hapon po, Miss Lynn Onaler. Yan, magandang hapon po. Na ano tayo kanina, no? Nakat yung ating enjoy your meals, nakat po kanina, kaya tayo po ay nag-live ulit, no? Yan, magandang hapon po. Happy Mother's Day po kung ikaw ay nanay na. At Happy Mother's Day sa iyong nanay. Yan. Napakabuti po ng Panginoon sa atin, no? Mahal na mahal niya po tayo.
Yan. Hallelujah. Napakabuti ng ating Diyos. Hindi siya nagbabago. Amen. Hallelujah. Yan, sige po, tayo po ay manalangin ulit, no? Bagamat nakapanalangin na tayo kanina, tayo po ay patuloy na mananalangin ulit, no? Mananalangin po ulit tayo. At mahal na mahal na po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po, Panginoon, sa pagkakataong ito na kami po ulit ay makarinig na yung mga salita. Patungkol po ito sa isang nanay o isang magulang, Panginoon, na pinahalagahan mo. At inilagay mo pa sa Ten Commandments na honor our parents, Panginoon. Salamat po, O Diyos. At sa hapong ito, Panginoon, samahan mo ko at bigyan mo ng pag-ibig ang aking mga labi, Panginoon. At patuloy kong maihatid ang mga mensahe mo. At tunay nga ng pagmamahal mo sa lahat ng nanay, sa lahat ng tao, Panginoon, ay patuloy, Lord, na nararanasan ng bawat isa. Salamat po sa Enjoy Your Meal. Salamat po sa salitang ipapakain mo sa amin, Panginoon. At dalangin ko po, O Diyos, na patuloy na manamnam namin, Panginoon, ang sarap ng iyong salita, Panginoon. Salamat po. Sinabi mo sa iyong salita na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. At ganun po, kami po nagpapasalamat dito. Ang aming espiritu ay patuloy na nagagalak at patuloy na lumalakas, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, O Diyos. Pagpalain mo lahat po ng mga dadaan po dito, yung mga patuloy na sisili po, Lord. Pagpalain mo si Ma'am Lynn Onaler, si Obadiah, at patuloy na sa lahat po na mga dadaan pa dito, si Ma'am Terry, Panginoon. Salamat po. Napakabuti mo sa amin. At nawa, Lord, ang internet ay hindi na maputol. Lord, salamat po. At patuloy ka mong maluwalhati, Panginoon, sa aming buhay. Napakabuti mo sa amin, Panginoon. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. Yan. Magandang hapon po, Miss Lynn Onaler. Salamat po sa iyong pagsuporta, no, sa Kuya Rons. Kay Kuya Rons, no? Enjoy Your Meals with Kuya Rons. Yan. Yan. Tayo po, katulad na nasabi ko kanina, no, naputol lang tayo. Yan. Katulad na sinabi ko po kanina, tayo po ay nasa Proverbs, no? At sa Tagalog po ay Kawikaan. Kawikaan 31 verse 10 to 31. Pinagmagatan ko po itong the essence of a mother. Yan. Alam niyo po ba yung essence of a mother or a woman, no? Laging tinatanong po yan sa mga beauty pageant, no? At yan, napakaganda ng mga sagot ng mga contestant, no? At ito po ay pinamagatan ko din the essence of a mother, no? Kung ano ba yung kahulugan o kahalagahan ng isang magulang, no? At o asawa, no? Kumbaga sa ito'y sinulat ni Haring Solomon. Siya isa sa writer ng Proverbs, no? At makita po natin yung kanyang mga salita, no, na galing sa Panginoon. Sabi nga sa unang-unang salita, mas mahalaga pa sa ruby. Ibig sabihin po, mas mahalaga pa sa mamahaling bato or alahas. Yang ang magulang, no? Ang nanay, no? Yan, salamat po sa inyong mga suporta sa panonood, no, ng Enjoy Your Meals with Kuya Rons. Enjoy po. Yan, basahin ko po, no, sa verse chapter 31 verse 10 to 31. Nabasahin ko po ulit kasi kanina naputol po tayo. Yan, magandang hapon po sa mga dadaan dito. Magandang hapon sa lahat ng mga nanay. At Happy Mother's Day po sa inyo. Yan, napakabuti po ng Panginoon sa atin. Hallelujah. Yan, ang title po dito ay Ang Mabuting Asawa, no? Yung Ang Mabuting Asawa. At makita po natin ito ay malamang ay ito po ay sulat, no? Pero sabi po dito ang kawikaan ni itong verse 31 po ay Haring Lemuel, ang kawikaan ni Haring Lemuel po, no? Siya po ang patuloy na author din, no? O ito inilalarawan lamang ni Haring Solomon, no? Kasi nabanggit po siya dito sa title ng
Proverbs, no, 31. Yung mga kawikaan niya, no, meron siyang kawikaan na syempre galing din ito sa Panginoon. So, sabi po dito, ang mabuting asawa, sabi po dito, verse 10. Yan. Mahirap hanapin ang mabuting asawa. Higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. Lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa at wala na itong mahihiling pa sa kanya. Kabutihan at hindi kasamaan ang ginagawa niya sa kanyang asawa habang siya ay nabubuhay. Masigasig siyang humahabi ng mga telang linen at lana. Tulad siya ng barko ng mga mangangalakal na nagdadala siya ng mga pagkain kahit galing pa siya sa malayong lugar. Maaga siyang gumigising upang ipaghanda ng pagkain ng kanyang pamilya at upang sabihan ang mga babaeng katulong at mga dapat nilang gawin. Marunong siyang pumili ng lupa ng kanyang bibilhin at mula sa kanyang sariling ipon, pinapataniman niya ito ng ubas. Malakas, masipag at mabilis siyang gumawa. Magaling siyang magnegosyo at matiyagang nagtatrabaho hanggang gabi. Siya rin ang gumagawa ng mga tela upang gawin damit. Matulungin siya at sa mga may hirap at mga nangangailangan. Hindi siya nag-aalala dumating man ang taglamig dahil may makakapal siyang tela para sa kanyang pamilya. Siya rin ang gumagawa ng mga kobre kama at ang kanyang mga damit ay mamahalin at magaganda, no? Siya rin ang gumagawa ng mga kobre kama at ang kanyang mga damit ay mamahalin at magaganda. Yan, nabasa na natin. Kilala ang asawa niya bilang isa sa mga tagapamahala ng bayan. Gumagawa rin siya ng damit at sinturon at ipinagbibili sa mga mangangalakal. Malakas at iginagalang siya at hindi siya nangangamba para sa kinabukasan. Nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng kabutihan. Masipag siya at inaalaga ang mabuti ang kanyang pamilya, pinupuri siya ng kanyang mga anak at pinupuri din ng kanyang kabiyak na nagsasabi, maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. Ang pagiging kaakit-akit ay makapandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Dapat siyang gantimpalaan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa karamihan. So makita po natin dito yung kahalagahan ng author. Kumbaga sa pinakita ng author nito na talagang mahalaga yung nanay, mahalaga yung asawa. No? At makita po natin siya yung nagtatahi ng mga tela, no? Makita po natin, bagamat hindi ito literal, no? Makikita po natin in our modern age, no? Makikita po natin na ang mga nanay talagang napakasipag, no? Inilalarawan dito, no? Inilalarawan dito yung kasipagan ng nanay, no? At yung sabi nga, magaling magnegosyo, gumagawa ng mga tela, matulungin sa mga mahihirap, at hindi nag-aalala kung taglamig man, no? Hindi nag-aalala. Yan. Magandang hapon po, Joy Corpus. Yan. Magandang hapon po sa iyo. Salamat sa ating sa support. Makita po natin na ang Panginoon ay siyang nagpo-provide ng lahat ng bagay para sa mga nanay. At siya rin yung nagtuturo, no? Yung puso ng isang nanay ay binibigyan ng Diyos ng puso. Kaya yung turo natin nung isang araw, no, yung the love, yung pag-ibig ng isang nanay ay pag-ibig ng Diyos, no? Yung mother's heart, no, yung God's heart. So yun po yung inilarawan ng Bible, yung pag-ibig ng isang nanay po, no? So makita po natin dito na ito po ay sinulat para makita natin at maalala natin na importante ang mga nanay, no? Kasi
kung ano man ang kalagayan natin, tayo rin ay magiging nanay kung bata pa tayo. At kahit may asawa na tayo, yung pagiging nanay ay unlimited, no? Sabi ko mga kahapon, ah, ah, kahit nag-asawa na yung mga anak, no? Kumbaga sana, nagkikare pa rin ang mga nanay, no? Mahal na mahal tayo ng ating mga magulang, no? At kaya dapat natin silang pagtuunan ng pansin lagi nating i-appreciate yung kanilang ginagawa. Kasi nga, yung pagmamahal nila ay hindi natin masusuklian. No? Iba kasi yung pagmamahal ng isang tatay eh. Kasi unang-una, no, baby pa lang nanggaling ang tayo, no, nanggaling tayo sa isang nanay, no. Ibig sabihin, baby pa lang siya yung unang kumarga sa iyo, siya yung nag-aalaga, nagpapadede, nagbibigay ng pagkain, siya yung nagbibigay ng nagtuturo, no, sa school. No, siya nagtuturo sa school, nagtuturo siya ng mga kung paano sumulat, no? Siya naghahatid, no? Siya yung nagluluto ng pagkain, no? At makita po natin na mahal tayo ng ating mga magulang at makikita natin na naging magulang din tayo, no? Ganun yung pagmamahal natin sa ating mga anak, no? At yan, magandang hapon po, Miss Mel Blanco Guarino. Yan, magandang hapon po. Enjoy your meals with Kuya Rons, no? At ang topic po natin ngayon, yung essence, yung kahalagahan o ang essence po ng isang nanay, no? At makita po natin na lahat ng mga tao ay may nanay, no? Siyempre, sino walang nanay? Lahat may nanay. Kasi paano tayo magiging tao kung wala tayong nanay? At dapat mahalin po natin ang ating mga nanay kasi kaya nga sinabi ng Panginoon yan sa kanyang 10 commandments, honor your parents, at sabi nga yung commandment ng Panginoon ito yung may pangako, nasabi dadagdagan ko yung buhay mo, pahahabain ko yung buhay mo kapag in-honor mo yung parents, no? At yung pag-honor ng parents hindi lamang sa pera, no? Hindi lamang sa mga regalo, kundi yung pagmamahal natin ay galing sa puso at pinapakita natin sa gawa, no? Kasi siyempre digital na ngayon pakakala natin yung pagmamahal ay digital din, no? Pero mas maganda po yung mga personal na tayo po ay nagpapasalamat, niyayakap natin yung ating mga nanay, no? Kasi hindi natin alam na kung kailan sila kukunin ng Panginoon or mauna man tayo na kunin, no? Yung panahon na makakasama natin sila ay kakapraso na lang, no? At mahalin natin ang ating mga nanay sapagkat sila ay regalo sa atin ng Diyos, no? At tayo man ay regalo ng Diyos sa kanila at someday magiging nanay din tayo, magiging magulang din tayo. Kaya talagang ang karunungan ng Panginoon, no? Nilagay niya yan sa 10 Commandments. Kaya dapat natin itong sundin, no? Always honor our parents, no? Magandang hapon po, Myla Locsin, Gidaya, shout out po. At enjoy your meals with Kuya Ron. Salamat po sa pagsilip, pagpalain po kayo ng Panginoon. Yan, at si Ma'am Joy Corpus, no, ang aking asawa, no, siyempre support din siya, no, support siya sa atin. At napakabuti ng Panginoon. Binigyan ako ng asawa na patuloy na binibigyan tayo ng siya yung nagbibigay ng yung pagmamahal, yung kung paano niya ilalarawan yung pag-ibig ng Panginoon, no? Napakabuti ni Lord sa ating buhay, no? Yan. Hallelujah. Yan, tayo po ay yan. Basahin po natin, no? Sa Proverbs 31. Sa English po, sa English version, sabi po dito, the virtues of a woman attribute, no, yung kahalagahan, no, ng isang magulang, no. Yan. Hallelujah. Napakabuti ni Lord sa atin. Hallelujah. Yan, mahal na mahal tayo ng Panginoon.
Hallelujah, Jesus. Magandang hapon po. Hallelujah. Hindi ko kasi mabasa eh. Nagre-reflect kasi sa salamin. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. So, unang-una po dito, no, yung sa verse 10, no? Sa verse 10 yung ating unang binasa. Sabi po dito, pinakikita po yung kahalagahan, yung value ng isang nanay at o asawa, no? Sabi po dito, the wife of noble character who can find, no? Saan ka makakita? Sabi po sa Tagalog. Sa Tagalog po dito, no? So verse 10, mahirap hanapin ang mabuting asawa, sabi po dito sa Tagalog. At higit pa sa mamahaling alahas ang kanyang halaga. So sabi po dito, a wife of noble character who can find, no? Mahirap hanapin. She's worth far more than rubies. No? Sabi po dito, ang asawa natin o nanay ay mas mahal pa kaysa sa mamahaling alahas, no? Sa Tagalog. So this passage begins by asserting the high value of a woman, no? Yung value ng woman ay inilarawan dito ng sabi mas mahigit pa sa mamahaling alahas at comparing her worth to precious stones, no? More than rubies, sabi po dito. Emphasizing that such a character is rare, no? Ibig sabihin po rare at invaluable, no? Hindi po matutumbasan ang kanyang karunungan o ang kanyang katangian, no? Ng isang nanay, no? Hindi matutumbasan kasi sabi po ay she is worth far more than rubies, no? Hallelujah. So, pangalawa po sa verse 11, sabi po dito, her husband has full confidence in her and lacks nothing of value. So, sabi po dito sa Tagalog, so verse 11 sabi po dito, lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang asawa at wala na itong may hihiling pa sa kanya, no? Ibig sabihin sulit na yung kanyang ibinibigay na pagmamahal, no, sa kanyang asawa, no? Yung asawa po yung nagsulat dito, no? At makita po natin na ina-appreciate niya yung pagmamahal na ibinibigay ng kanyang asawa sa kanyang mga anak at ibinibigay din sa kanya, no? So sa 13 sabi po dito, so unang-una yung value and worth and value ng isang nanay. Tapos yung trustworthiness, no, talagang nagtitiwala yung asawa, yung husband, no? At diligence and industry, no? Sabi po rito, she selects wool and flax and works with eager hands, no? Siya yung humahabi ng mga tela, no? At hindi lamang ito practical, kundi yung mga ginagawa po ng ating mga magulang, no? Sila yung nung maliit tayo, sila nagtatahi ng ating mga butas na damit, no? At ganun po talaga ang mga nanay, no? Sabi po dito, diligence, sipag at industry, sabi po dito, no? Nakita nga natin na nangangalakal pa, no, sa mga susunod na mga talata, no? Sabi po dito sa verse 14, she is like the merchant ships, no? Bringing her food from afar, no? Siya ay parang katulad ng barko, no? Katulad daw siya ng barko na magdadala sa iba't ibang lugar ng mga pagkain, no? At makita po natin na inilarawan siya sa isang barko na nagbibigay ng pagkain, no, sa iba't ibang lugar, no? So sabi po dito sa verse 16, no, she ensures the provision of food, no? Sinisigurado niya na mayroong pagkain, no, sa kanyang tahanan, and is also entrepreneurial, no? Nagnegosyo siya, engaging in business ventures such as buying and buying land, no? Binanggit dito yung kanyang pagbibili ng lupa and planting vineyards, no? Makita po natin na binili niya yung lupa tapos magtatanim siya ng ubas, no? At makita po natin na talagang ganun ka yung isip kasi ng isang nanay, ganun talaga, no?
Ganun talaga yung kanyang pag-iisip. So sabi po dito, she sets about her work vigorously, her arms are strong and for her task, no? So verse 17, sabi po dito, malakas, masipag at mabilis siyang gumawa. No, mabilis ang mga nanay, kumbaga sa pag-iisip pa lang alam na niya, no? Alam na niya kung ano yung gagawin, alam niya yung mga sitwasyon, no? Alam niya, mabilis siyang mag-isip at mabilis siya physically, mabilis din. Inilalarawan dito yung mga nanay, no? Hallelujah. So sabi po dito, sa panglima po yun, yung strength and dignity, no? Ay talagang iniingatan niya. So she is clothed with strength and dignity. She can laugh at the days to come, no? Sabi po dito. So verse 17, yun nabanggit na natin kanina, mabilis siyang gumawa. Magaling siyang magnegosyo at matiyagang nagtatrabaho hanggang gabi, no? Hanggang gabi, nakikita natin yung mga magulang natin napupuyat, no? Napupuyat, no? Maski nung maliit pa tayo ay talagang nakikita natin yung kanilang pagpupuyat. At mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Hallelujah. Mahal na mahal tayo ni Lord. Mahal na mahal niya yung ating mga magulang, no? Hallelujah. Hallelujah, Jesus. So makikita po natin yung pangungusap ng Panginoon, no, sa ating mga sa example ni Lord sa magulang na yung kaimportante kung gaano ba kahalaga yung mga magulang, no? At makita po natin na mahal po tayo ng Panginoon dahil pinapaalala sa atin yung pagmamahal natin. Dapat makita na o maramdaman ng ating mga nanay yung ating pag-ibig sa kanila, yung in-honor natin sa kanila. So makita po natin sa sumunod po, no, sabi po dito 26, she speaks with wisdom. Hallelujah. She speaks with wisdom. So verse 26, no? Verse 26, sabi po dito, nagsasalita siya ng may karunungan at nagtuturo ng may kabutihan. No? Ibig sabihin, tinuturo ng mga magulang natin ay kabutihan at yung kanyang pagtuturo ay merong karunungan, no? Ibig sabihin po, hindi basta-basta niya sinasabi, kundi ito po ay ipinapakita, no? Ito po ay pinapakita niya at yan ang gusto ng Panginoon, hindi lamang tayo sa salita magaling, kundi gawin natin, no? Ibig sabihin po katulad ng sinabi po ni Santiago, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa, no? Ibig sabihin hindi lamang sinasabi natin ng I love you, hindi ipadama natin yung pagmamahal natin sa ating mga magulang. Mahal na mahal tayo ng Panginoon at gusto natin gawin natin sa ating mga magulang yung pagmamahal na gusto ng Diyos, no? Hindi lamang iniluwal tayo tapos na, pinag-aral tayo, nakatapos tayo, ay tapos na. Kundi tayo po ay tinatanong nga hanggang kailan ba? Hanggang kailan, no? Kung ano yung pagmamahal ng mga magulang sa anak, no? Kahit may asawa na, nagki-care pa din siya, no? Kinukumusta niya, no? Katulad nga ng nanay ko, no? Shampoo kami, tapos namatay po yung aming panganay. Talagang iyak siya ng iyak, talagang mahal na mahal niya yung kanyang anak, no? Gaano man ito kasuwail, kung kahit minsan nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan, pero yung pagmamahal ng magulang, iba, no? Mahal na mahal tayo ng mga magulang. Ganun pagmamahal ng Diyos sa atin. Yan. So sa 27, masipag siya at inaalagaan mabuti ang kanyang pamilya. Yan. Diyan po natin makikita yung mga magulang, no? Pag pumunta ka sa school, lalo na sa elementary, yung mga naghahatid doon, mga nanay, meron din naman tatay. Pero makita po natin yung kanilang task, no? Yung ibinigay sa kanila ng Panginoon at patuloy na nakikita natin yung pagmamahal. Pagmamahal nila sa atin, no? Pagmamahal ng mga nanay sa atin, no? Yan. Hallelujah. So, sa ano na po tayo? 28. Praise and honor. So, her children arise and call her blessed, no? Her husband also
as he praise her, no? Pinupuri siya ng mga anak, pinupuri din siya ng kanyang asawa, pinupuri siya ng kanyang mga anak, at pinupuri din siya ng kanyang kabiyak na nagsasabi. 29, maraming babae na mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. No, makita po na yung in-appreciate nila yung ginagawa po ng isang nanay, no? Ibig sabihin po, yun, sabihin natin sa kanila na gano'n, no? Maging yung asawa natin ay kailangan sabihin natin na maraming mga, sabi mo dito, no? Sa 20, maraming babae ang mabuting asawa, ngunit ikaw ang pinakamabuti sa kanilang lahat. No? Tuwan-tuwa na ang mga magulang ng gano'n, no? Matuwan-tuwa, lalo na pag niyayakap ko yung nanay ko, talagang tuwan-tuwa siya. Yan. Hallelujah. So sabi po dito, sa 30, no? Ang pagiging kaakit-akit ay mga pandaraya at ang kagandahan ay kumukupas. Pero ang babaeng may takot sa Diyos, may takot sa Panginoon ay dapat purihin. Makita po natin yung mga magulang ay talagang may takot sa Diyos at tuwing tayo po ay sinasabihan at pinapangaralan, ay mararamdaman natin na sila ay matakot sa Diyos. No? Yung mga gawain natin na hindi tama, ay maliit pa lang tayo or estudyante pa lang tayo, itinatama na niya. No? Lalo na yung mga paggalang sa mga matatanda, ay itinuturo ng mga magulang yan. No? Itinuturo, lalo na yung mga pangungupit, no? Mga bata pa gumagawa ng gano'n. Napagdaanan din natin napagdaanan. Pero makita natin na talagang ang magulang ay mga nanay, itinuturo nila yung kung ano po yung tama, no? Kung ano po yung tama. At sila po ay may takot sa Panginoon, kaya dapat silang purihin. So last verse natin, dapat siyang gantimpalaan sa kanyang ginawang kabutihan at parangalan sa karamihan. No? Yung pag-appreciate ng nating mga nanay natin ay hindi lamang kumbaga sa parang talagang gagantimpalaan, no? So kapag kayo po ay pinagpala ng Panginoon, gantimpalaan po natin ang ating mga nanay, no? Kahit may mga asawa na po tayo, ay dapat natin silang reguluhan. Kahit hindi po Mother's Day, ay gustong-gusto ng Panginoon na ina-appreciate natin yung ating mga magulang. So makita po natin dito kasi wala namang sinabi dito na tuwing Mother's Day lang kayo magmahal. O kung bagay sa araw-araw, habang sila nabubuhay. Kasi yung pagmamahal nila sa atin, hanggang libingan na, no? Mahal na mahal nila tayo. Tingnan nyo po yung mga magulang na hinahanap niya yung mga anak niya. Yung mga dying parents, mga dying mother, ay hinahanap, asan na si ganito, no? Hinahanap nila yung kanilang mga anak, no? Gusto nila kompleto, no? Na aalis siya sa mundong ito na makikita pa rin yung mga anak nila, no? Babae man o lalaki, yung parents natin, no? At makita po natin dito yung pagmamahal ng magulang sa anak, no? At katulad nga ng ilalarawan ng pagmamahal ng Diyos sa atin, yung pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga anak, no? Sa'yo, mahal na mahal ka ng Panginoon. Yan, mahal na mahal tayong lahat ng Panginoon. At ramdam ko yan, ramdam natin lahat, no? Yung kanyang pagpo-provide ng mga bagay-bagay na mga pangangailangan natin, hindi tayo pinagkukulang, no? Hindi tayo pinagkukulang. At ako nga, sabi ko nga, 3 years na akong walang project, no? Wala akong project sa GMA, wala akong project sa mga freelance, no? Kumbaga sa pero nagpo-provide ang Lord, no? Mahal na mahal niya tayo. Ganun yung pagmamahal ng magulang sa anak, no? Kumbaga sa anak niya tayo ng Diyos, ay ipoprovide niya yung ating pangangailangan. Ganun din po yung mga magulang, no? Kahit na mayaman po yung nanay at tatay nyo, kahit mayaman, bigyan po natin sila ng importansya. Bumili ka ng burger, bili ka ng siopa, kung ano yung gusto niya, ay ibigay natin sa kanya. At tuwan-tuwa po sila, no? Sa ating maliit na ibinibigay sa kanila. Hallelujah. Napakabuti po ng Panginoon sa atin. So, unang-una, no, yung precious gem, tapos yung trust and confidence, tapos yung source of good, siya yung source of good, siya yung
diligence in work, no? Napakasipag sa pagtatrabaho at provider tsaka resourceful, no? Resourceful yung mga magulang na may trabaho, no? Talagang makikita po natin na talagang tinutulungan nila yung mga kanilang mga anak, no? Na kahit na may asawa na, tinutulungan pa rin. Minsan, yung mga apo, inaalagaan. Kumbaga sa graduate na graduate na nga sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Pero, nagkaapo naman, yung mga anak naman ng anak niya yung inaalagaan niya. At yung pagmamahal po sa mga apo, ramdam ko po, no? Kasi may apo na rin ako. Ramdam ko yung iba yung pagmamahal sa apo, no? Ibig sabihin po, mahal mo yung anak mo, pero iba yung pagmamahal sa apo. Kaya pala sabi ko, Lord, bakit si Jacob, no? Kasi nag-promise siya kay Abraham na ganito gagawin ko, pero pinatupad niya kay Jacob. No? Pinatupad niya kay Jacob yung mga anak, no? 12, yung kanyang 12 na anak, no? Binigay kay Jacob. At natupad yung mga plano ng Diyos at nagkaroon po ng Israel, no? Nagkaroon ng bansang Israel dahil sa pangako ng Diyos. No? Sa apo binigay, hindi kay Isaac, hindi kay Abraham binigay, kundi sa panahon ni Jacob. No? Jacob. At makita po natin, pinalitan ni Lord yung pangalan ni Jacob ng Israel. No? Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Yan. Tapos na po tayo. No? Hallelujah. Hallelujah. Yan, nabanggit din dito yung esteemed and respected, yung industrious, enterprising, makita na po natin yung strength and dignity, yung wisdom and kindness, no? Yung being vigilant and industrious, no? Sabi, mabilis, kumbaga sa mabilis kumi honored and blessed, na, kumbaga sa exceeding excellence, ibig sabihin nyo po yung paglalarawan po dito ay exceeding excellence, no? Sobra yung ating ang paglalarawan sa mga magulang. Kaya mahalin po natin ang ating mga magulang. Yun, sabi po dito, yung takot sa Diyos, napaka-importante, reverence for God. Yan, sila yung nagtuturo ng kagandahang asal sa kanilang mga anak. Hallelujah. Yan. Kaya sabi po dito sa verse 31, reward and recognition. Honor her for all that her hand have done. Lahat ng ginawa niya, i-honor natin. Lahat ng ginagawa sa atin ng ating mga magulang, ay pagpahalagahan natin. And let her works bring her praise at the city gate. Makita po natin, nakita na inilalarawan ng author na talagang yung ating mga nanay ay talagang bigyan natin ng reward, no? Hindi yung puro konsumisyon ang ating ibinibigay sa ating mga nanay. Yan. Kasi someday yung mga wala pang asawa, no, ay someday magiging nanay din kayo. Yan. May we be recognized for our faithfulness to His calling. Sabi po dito. Hallelujah. To her calling. Hallelujah. Her works are recognized and honored. May our lives bear fruit that brings honor and glory to God. And may we be recognized for our faithfulness to her calling, no? Muli sa ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa atin ng magulang, no, na napakabait, no? Yan. So sabi po dito, let us not become weary in doing good. Huwag daw tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Kapag tayo po ay hindi sumuko, tayo din ay aani. Yan sa Galatians 6 verse 9. Yan. Sa Proverbs naman, Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? And a knowledge of the Holy One is understanding. Yun. Yung fear of the Lord, yung takot sa Diyos, yung po yung nagsisimula na bigyan tayo ng karunungan ng Diyos kapag mayroon kang takot. At yung kaalaman, no, yung ating kaalaman sa Diyos at pagkakaalam natin, knowledge of the Holy One and understanding is understanding. Yung ating knowledge, yung ating pagkakakilala sa Diyos, yung pagkakaawa. Bibigyan niya tayo ng pagkakaunawa. Bibigyan niya tayo ng
talino, no? Yan, bigyan tayo ng wisdom. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. Ayan. Hallelujah. Tapos na po tayo. Hallelujah. Naghahanap pa ako ng iba pang message para i-share natin, no? I-share natin yung pag-ibig ng Diyos. Yan. Yan. Ito po yung mga supporting verse, no? Sabi po dito sa Titus 2:3-5, no? Sabi po dito, the older women likewise, that they be reverent in behavior. Sabi po dito, not slanderers, not given too much wine, you know? Sabi po, teachers of good things, that they admonish the young women to love their husbands. Sabi po dito, to love their children, to be discreet, chaste, a homemaker, good, obedient to their own husband, that the word of God may not be blasphemed, no? Maganda pong basahin natin sa Tagalog, no? Titus, no? Titus. Sa Tagalog po ay Tito. Yan. Sabi po dito, Titus, Philippians, Colossians, Thessalonians, yan, Tito. So sabi po dito, chapter 2, verse 3-5, yan. So sabi po dito, ganoon din sa mga nakakatandang babae, turuan mo silang mamuhay ng maayos bilang mga mananampalataya, huwag silang mapanira sa kapwa, at huwag maging mahilig sa alak. Dapat ay ituro nila ang mabuti upang maturuan nila ang mga nakababatang babae na mahalin ang kanilang asawa at mga anak. Hallelujah. Hanggang 5. Ayun na, kasama na po yun. Yan. Napakabuti ng Panginoon. Yan, 5. Sabi po rito, marunong magpasya kung ano ang nararapat, malinis ang isipan, masipag sa tahanan, mabait at nagpapasakop sa asawa, upang hindi mapintasan ang salita ng Diyos na ating mga itinuturo. Ito po ay sulat ni Apostol Pablo kay Apostol Tito, no? Na sinabi ganito daw yung mga pagsabihan, yung mga elders, no? Yan, magandang hapon po, Miss Maripesilio Doliano. Yan, magandang hapon po. Enjoy your meals with Kuya Rons. At nandito pa si ang aking asawa, si Joy Corpus. Salamat sa iyong support. Hallelujah. So, So 1 Peter, verse 1-6. No? Medyo mahaba ito. No? Medyo mahaba. Sabi po dito, unang Pedro, chapter 3, verse 1-6. Wives, likewise be submissive to your own husband, sabi po rito, that even if some do not obey the word, they without a word, sabi po rito, may be won by the conduct of their wives, when they observe your chaste conduct, accompanied by fear. Do not let your adornment with merely outward arranging the hair, wearing gold, putting on fine apparel, sabi po rito, rather let it be the hidden person of the heart with the incorruptible beauty of a gentle and quiet spirit, which is be precious in the sight of God. For in this manner, in former times, the holy women who trusted in God also adorned themselves, sabi po dito, being submissive to their own husband, as Sarah obeyed Abraham, calling him Lord, whose daughters you are, if you do good, sabi po rito, and are not afraid with any terror, no? Sige, basahin po natin sa Tagalog. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kamusta po? 1 Peter chapter 3, verse 1-6. Hallelujah. Yan, sa mga mag-asawa naman to, bili ni Peter, no? Kayong mga babae, magpasakop kayo sa asawa ninyo upang kung ang asawa ninyo hindi
hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, maaaring madala nyo sila sa Panginoon sa pamamagitan ng mga mabubuti nyong pag-uugali. Kahit na hindi kayo magsalita, sapagkat nakikita nilang may takot kayo sa Diyos, malinis ang pamumuhay ninyo. Kung gusto ninyong maging maganda, sabi po rito, huwag sa panlabas lang tulad ng pag-aayos ng buhok, nilalagyan ng mamahaling alahas, pagsusuot ng mamahaling damit. Sa halip, pagandahin ninyo ang inyong kalooban. No? So sabi po dito, ang mabuting pag-uugali na hindi nagbabago, sabi po dito, maging mahinhin kayo at maging mabait. Ito ang mahalaga sa paningin ng Diyos at ito ang ginagawa ng mga babaeng banal noong unang panahon. Nagpapaganda sila sa pamamagitan ng nagpapasakop nila sa kanilang asawa. Katulad ni Sarah, sinunod niya si Abraham at tinawag pa niyang Panginoon. Mga anak na kayo ni Sarah, sabi po rito, kaya dapat matuwid ang ginagawa ninyo at huwag kayong matakot sa kahit kanino man. No? Talagang kailangan lang natin gawin yung pinagagawa ng Panginoon. Hallelujah. Beauty of a Godly Woman, ang title dito. Hallelujah, Jesus. Yan. Tapos na tayo. Titingnan ko lang kung meron na tayong 1 hour. Hallelujah. Yan. Wala pa. Nasa ano pa lang tayo? 45 minutes. No? Yan. Mahal na mahal po tayo ng Panginoon. Kaya patuloy tayong bibigyan ng Panginoon ng mga salita niya, no? Yan, sige, basahin pa po natin ito, the blessing of a mother. Hallelujah, Jesus. The blessing of a mother. Hallelujah. Yan. Unang-una po sabi po dito, yung role ng mga magulang, ng nanay, siya po yung nagtuturo, nagme-mentor. Tapos, napaka-importante po yung inner strength ng babae, no? Bagamat mahina sa physical, bagamat mahina outside, no? Yung babae dapat malakas inside, no? The inner strength ang sinasabi rito. Kasi yung inner strength po natin, yun yung tiwala mo sa Diyos, no? Kailangan magtiwala ka sa Diyos, yun yung inner strength na sinasabi po dito, no? Sa 1 Peter 3:5-6, no? Yan. Hallelujah. Salamat po sa mga sumisilip, no? Magandang hapon po sa inyo. Yan, kay Mama Marifed Silio Duliano. Yan, magandang hapon po ulit sa iyo. Yan, magandang hapon po, no? At tapos na tayo, nagbibigay lang ako ng mga supporting verses na dapat nating tandaan, no? At yung conclusion po natin, na-reflect po dito yung beauty of a godly woman, no? Yung kagandahan ng makadiyos na babae, at pinapaalala sa atin ng Panginoon ay yung tunay na kagandahan ay nakasalalay sa ating puso at yung tiwala natin sa Diyos, no? Sabi po dito, exhibits reverence, yung mentors, others, yung pagtuturo natin sa ating mga anak, at yung pagmamahal na napakalalim ng pagmamahal, at yung qualities, sabi po dito, your inner qualities, yung panloob na quality na dapat mag-shine brightly, no? Yung panloob, no? Kasi yung panloob, yung emotion natin, yung kasama po yung Spirit of the Holy Spirit, yung joy, yung peace. Yan, sige. Hanapin po natin yung Spirit of the Holy Spirit. Yan, yung fruit of the Holy Spirit, no? Natin sabi po. Hallelujah. Yung peace, yung fruit of the Holy Spirit. Hanapin po natin, ha. Hallelujah.
Kung sa taas po kasi, nandun yung mga ano ko, mga Bible. Yan, sabi po dito, the words of love, yung love, ay ito po yung fruit of the Holy Spirit, yung pag-ibig, yung kagalakan, yung kapayapaan, yung patience, yung pasensya, yung po yung fruit of the Holy Spirit, yung kindness, yung kabaitan, nandiyan sa nanay mo, yung goodness, nandiyan yan sa nanay mo, yung faithfulness, nandiyan yan sa nanay mo, at maaring nasa iyo rin, kasi ikaw isa ka ring nanay din, yung gentleness, nandiyan yan sa nanay mo, yung self-control, nandiyan yan sa nanay mo. No? Karamihan po sa mga nanay, sila yung yung umaawat, no? Sila po yung umaawat pag may mga nag-aaway na magkapatid, may nag-aaway, no? At napakabuti ng Panginoon sa atin. Binigyan tayo ng magulang, binigyan tayo ng nanay na napakabait. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti ng Panginoon. Yan. Tapos na po tayo. Napakabuti ng ating Diyos. Maghintay lang po ako ng 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes. Napakabuti. Maraming salamat po sa mga dumaan. Sa mga dumaan kay Miss Lynn Olaler. Yan. Maraming salamat po sa inyong pagtambay sa aking live. Yan. Nabitin lang ako kanina kaya ganito po yung ano natin, no? Meron kasi ako kaninang live na naputol, no? Nawalan po ng internet. Kaya po tayo po ay nag-relive, no? Yan. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Sa malam niya. Yan, kumusta po kayo? Kumusta na po? Yan, lumipat po tayo sa kwarto kasi nawala po yung internet namin doon. Yan. Tapos na po tayo, pwede na po tayong magtanong or magkwentuhan. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago.
Wait lang po natin ha. Naka 1 hour lang po tayo. Yan. Magandang hapon po. Sir Obadiah. Yan. Nabitin tayo kanina sa ating live, no? Naputol dahil sa ating internet. Yan. Kumusta na po kayo? Kumusta na po? Hallelujah, Jesus. Yan, kakanta sana tayo eh. Kaya lang, naiwan sa taas yung ating mic. Nalagay na nga natin dito. Dito pala yung Pwede naman palang umawit. Kahit walang mic. No? Yan, pwede naman umawit kahit walang mic. Hallelujah, Jesus. Yung ating paboritong inaawit ulit. Pusong dalisay. Hallelujah, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ano ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais. Nalikain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang ko'y pagpupuri sa'yo lamang, isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal. Isang pusong sa'yo'y walang alinlangan. Isang pusong tinitibok na ika'y parangalan. Ang ko'y pagpupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal.
Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay. Sa aking puso, sa aking buhay, papurit pagsambay, iaalay. Bukas, noon, ngayon, magpakailanman, luwalhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Ikaw lamang ang tangi ko sasambahin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon, kay buti mo sa akin. Aawitan kita at pupurihin, Panginoon,
kay buti mo sa akin. Panginoon, kay buti mo sa akin. Panginoon, ay Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po, O Lord, sa pagkatong ito na po, Lord, ay patuloy na ginagamit mo, Panginoon, sa pagbabahagi na yung mga salita. Ikaw ang maluwalhati, Panginoon. At dalangin ko po sa lahat ng sisilip dito, Panginoon, ay patuloy mo silang pagpalain, O Lord. Ano man yung kanilang mga naranasan, katagpuin mo ang kanilang mga panalangin sa iyo, mga desire nila, Lord, ay patuloy mong katugunin. Salamat po, O Diyos. Sino mga may sakit, Panginoon, ay patuloy mong pagalingin. Palakasin ang mga malahina, Panginoon. Patuloy na bigyan mo ng kapayapaan, Lord, ang mga naguguluhan. Bigyan mo ng restoration, mga gulong relasyon, Panginoon. Restoration ng bawat isa, Panginoon, na patuloy, Lord, na makita ang pag-ibig mo sa bawat pamilya, Panginoon. Ang mga nanay, Lord, pagpalain mo. Lahat ng mga mother, Panginoon, na patuloy na dumadanas ng mga kahirapan, mga paghihirap, Panginoon. Bigyan mo sila, Panginoon, ng mga anak na patuloy na nag-appreciate sa iyo, Panginoon. Sa kanila, Panginoon, salamat po. At kami rin po na yung mga anak na i-appreciate namin ng mga ginagawa mo sa amin. Lagi kami magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat po. At napakabuti mo sa amin. Pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Lahat po, Panginoon, ng aking mga followers na patuloy na nagsusupport, Panginoon, sa Kuya Ron's Enjoy Your Meals, Panginoon. Kuya Ron's Tanim Serye, ay patuloy mo pagpalain, Panginoon. At alam ko po, sinagot mo na ang panalangin ng aming kapatid, Panginoon, na si Ma'am Parungaw, Panginoon. Salamat po. Napakabuti mo sa amin. At alam po namin, Lord, nandyan ka lamang. Lord, patuloy mo pagpalain ng bawat isa. Maging si Ma'am Lynn Onlaler, Panginoon, na patuloy na nanood, Panginoon, yung Enjoy Your Meals. Thank you, Lord. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Yan. Yan, tapos na po tayo. God bless po sa inyong lahat. Babasahin ko na lamang po yung ating text, no? This is for real purposes lang, kung sakali lang na tayo po ay kasi lagi pong walang audio yung aking binabasa, kaya wala pong reels yung ating mga pero kung sakali pong mabigyan tayo ng may audio ay salamat kay Lord, salamat sa Panginoon. Yan, ang verse natin ngayon ay Kawikaan. Yan, bago mag-Isaiah, ang Kawikaan chapter 31. Ito yung mga huling bahagi ng sulat, no? Ito si Haring Lemuel po ang sumulat nito. Yan, sabi po rito, ang huwarang may bahay. Ang huwarang may bahay. Mahirap makakita ng mabuting asawa. Higit sa mamahaling alahas ng kanyang halaga, lubos ang tiwala ng kanyang asawa. Saganang pakinabang ang makakamit niya. Pinaglilingkuran niya ang asawa niya habang sila'y nabubuhay. Pawang kabutihan ang ginagawa at di kasamaan. Wala siyang tigil sa paggawa, hindi na halos nagpapahinga. Umahabi ng kanyang telang lino at lana. Tulad ng isang barkong puno ng kalakal, siya ay nag-uuwi ng pagkain mula sa malayong lugar. Bago pa sumikat ang araw, ay inihahanda na ang pagkain ng buo niyang pamilya, buo niyang sambahayan, pati na ang gawain ng mga katulong sa bahay. Mataman niya'y tinitignan ang bukid bago siya magbayad. Ang kanyang naiimpok ay ipinagpapatanim ng ubas. Gayon may naiingatan ang kanyang kamay at katawan upang matupad ang lahat ng kanyang tungkulin araw-araw. Sa kanya'y mahalaga ang bawat ginagawa hanggang ating gabi makikitang nagtsatsaga.
Siya ay gumagawa ng mga sinulid at umahabi ng sariling damit. Matulungin siya sa may hirap at sa nangangailangan bukas ang palad. Bukas ang palad, hindi siya nag-aalala, dumating man ang taginaw, pagkat sambahayan niya'y may makapal na kasuotan. Gumagawa siya ng makakapal na sapin sa higaan at damit na pinong lino ang sinusuot niya. Ang kanyang asawa ay kilala sa lipunan at nahahanay sa mga pangunahing mamamayan. Gumagawa pa rin siya ng iba pang kasuotan at ipinagbibili sa mga ngalakal. Gumagawa pa rin siya ng ibang pangkasuotan. Yan. Marangal at kapitapitaga ng kanyang kaanyuhan at wala siyang pangamba sa bukas na daratal. Ang mga salita niya ay puspos ng karunungan at ang turo niya ay pawang katapatan. Sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumigil sa paggawa sa araw-araw. Ginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang kabiyak. Maraming babae na mabuting asawa, ngunit sa kanila'y nakakahigit pa. Mandaraya ang pang-akit at kumukupas ang ganda, ngunit ang babaeng gumagalang at sumusunod kay Yahweh ay pararangalan. Ibigay sa kanya ang lahat ng parangal, karapat-dapat siya sa papuri ng bayan. Hallelujah. No? Makita po natin yung sulat ng banal na aklat, no? Patungkol sa mga nanay, patungkol sa mga asawa. Yan. God bless po tayong lahat. Yan. Magandang gabi po. Dinner na po kayo.